Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Sana ay nasa mabuti ka ring kalagayan sa pagbasa mo ng kwento kong ito. Nais ko lang ibahagi yung naging karanasan ng lolo Juanito ko. Naganap po ito sa kanilang probinsya. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Ayon po sa kanya, bata pa lang ay nakaranas na siya ng kababalagan sa kanyang buhay. 9 na taong gulang siya noon nang mahulog sa puno ng bayabas. Natagpuan siya ng kanyang ama sa paanan ng nasabing puno na wala ng malay. Dinala siya nito sa kanilang bahay at doon ay nagtaka sila nang wala na siyang pulso at napansing hindi na rin humihinga. Napaluha na kaagad ang nanay ni Juanito. Kaya mabilis na tumakbo ang kanyang ama sa isang manggagamot at hiningi ang tulong nito. Dahil sa hindi sila makapaniwala na ikamamatay ni Juanito yung pagkahulog na iyon dahil sa mababa lang yung puno. Nang dumating ang manggagamot sa kanilang bahay na kasama ng kanyang ama, pagpasok pa lang nito sa kanila ay may naramdaman na kaagad itong kakaibang presensya. Sinabi ng manggagamot sa tatay ni Juanito na may elementong nasa likod ng mga nangyayari sa kanilang anak. Inilabas nito ang mga dahon at iba pang mga gamit mula sa kanyang lalagyan at sinimulan na niya ang kanyang seremonya. Nakita nilang nagsimula ng umusal yung matandang manggagamot. Pinagpawisan nito ng gusto hanggang sa marinig nilang tila mayroon na itong kinakausap na hindi nga nagtagal ay nagulat sila nang bigla na lamang magsalita si Juanito. Sinabi ng manggagamot sa kausap nito na kanya nang pakawalan si Juanito at ibalik na sa kanyang mga magulang. Pero matapang yung tinig. Nagmatigas ito at sinabing kanila na umanong itapon ang katawan ni Juanito sapagkat hindi na raw nila mapapakinabangan pa, na dahil doon ay napamura ang tatay ni Juanito sa sobrang galit at kanya pang binalaan ang nilalang na gagawin ang lahat makapagiganti lang sa kanya. Sinabi pa ng tatay ni Juanito na kanyang hahanapin kung saan ito naninirahan at kanyang susunugin ang bahay nito na idadamay lahat ng mga mahal niya sa buhay. Nabiglang narinig nila ang malakas na pagtawa ng nilalang. Nakakainsulto iyon. At hinamon pa ang tatay ni Juanito at sinabing subukan daw niya. Gawin na lang at wag na raw sabihin pa. Dahil sa sobrang galit na naramdaman ay kinuha nito ang kanyang itak at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. May hinala na siya kung saan nakatira yung nilalang. Malakas ang kanyang kutob dahil minsan na rin siyang binaramdaman ito. Agad niyang tinungo yung puno ng bayabas na nasa likod bahay nila. Napansin niyang sumunod na rin yung matanda sa kanya. Tumagpas ang tatay ni Juanito ng mga tuyong dahon ng nyog na nagkalat doon.
kanya iyong inayos at saka sinindihan. Mabilis na naglagablab yung mga tuyong dahon at wala nang sabi-sabi pang idinuldol ang apoy na iyon sa puno ng bayabas. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga tinig na tila nagugulumihanan at pamilyar sa kanila ang isang tinig na iyon. Yun yung tinig na sumapi sa katawan ni Juanito. Kung kanina sila ang nakikiusap dito, nung sandaling iyon ay ito na ang nagmamakaawa sa kanila na wag na umanong ituloy yung pagsunog sa kanilang tahanan. Humingi ito ng tawad sa kanila at nangakong ibabalik na ang bata. Sinabi naman ng tatay ni Juanito na gawin na lang at wag nang sabihin pa, na hindi pa rin niya inaalis yung apoy sa puno. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng kanyang asawa. Paglingon nila ay nakita nilang nakatungaw ito sa bintana at sinabing nagbalik na si Juanito. Bago tuluyang alisin ng tatay ni Juanito ang apoy, ay sinabi niya sa nilalang na wag na sila nitong gagambalain pa kahit na kailan. At nangako naman ito. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, ay nakita nilang nakasandal na si Juanito sa kanilang dingding at umiinom ng tubig. Hapong-hapo ito na akala mo ay naglakbay ng napakalayo at tila patang-pata ang kanyang katawan. Nang sumunod na araw ay nagawa namang makapasok ni Juanito sa kanilang paaralan. Pag-uwi niya ng bahay kinahaponan ay inutusan siya ng kanilang ina na mag-igib ng tubig. Pagdaan niya sa may puno ng bayabas ay nakarinig siya ng sitsit, kaya napalingon si Juanito. Pero wala naman siyang nakita, kaya nagpatuloy lang siya sa paglakad papunta doon sa batis kung saan siya nag-iigib. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang narinig yung malakas na pagsitsit na iyon. Kaya napahinto na siya at muling lumingon kung saan sa palagay niya nagmumula yung tunog na iyon ng pagtawag. At nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nababalot ng mga ugat at lumot, na ang balat nito ay tulad sa balat ng kahoy. Nakapasigaw na sana ng malakas si Juanito kung hindi lang nagawang takpan nung nilalang ang kanyang bibig. Halos mawala ng ulirat si Juanito sa sobrang takot. Ayaw niyang tumingin sa mukha nung nilalang. Noon lang siya nakakita ng ganon. Kaya naman takot na takot talaga siya, na naramdaman niyang nangatog ang kanyang mga tuhod. Pero nabigla siya nang makita niya sa kanyang harapan ang mukha nito at sinenyasan siyang huwag maingay. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan at gusto lang raw siyang maging kaibigan. Sa garagal na tinig ay sinabi niya dito na wala namang problema, pero mag-iigib na muna siya. Naramdaman niyang dahan-dahang humulagpos yung isang kamay nung nilalang sa kanyang bibig at pinakawalan na siya nito. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Napatuloy siyang nakikiramdam sa kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya at kumakaway pa. Kahit papaano ay nabawasan yung takot na kanyang nararamdaman sa dibdib. Kaya noon pa lang
ay alam na ni Juanito kung gaano kahiwaga at kahalaga ang isang ngiti. Kinagabihan, matapos nilang makapaghapunan, ay sinabi niya sa kanyang ina na siya na ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan, na ikinatuwa naman iyon ng kanyang ina. Maging ang tatay niya ay nilapitan siya at hinimas ang kanyang ulo. Bago ito nagtuloy sa kanilang balkonahe at doon nagpababa ng kinain. Nang nasa harap na si Juanito ng kanilang banggirahan at sinisimula ng tanggalan ng mumo ang kanilang mga pinggan, ay muli niyang narinig yung sitsit at pumasok na kaagad sa kanyang isipan na marahil ay iyon yung nilalang na nagpakita sa kanya nung hapon nang mag-igib siya. Dahan-dahan niyang inilapit sa siwang ng mga kawayang dingding ang kanyang mukha upang silipin iyon. Nang bigla siyang magulat nang lumitaw ang malaking mukha ng nilalang. Muli itong sumenya sa kanya na huwag maingay, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya dito na may ginagawa pa siya at kanya na lamang bubuksan ang bintana ng silid para makapasok siya. Pumayag naman ito, pero laking gulat ni Juanito nang pagkatapos niyang makapaghugas ay makita niyang naroon na ang nilalang sa loob ng kanyang kwarto na nakaupo. Kaya mabilis siyang napatingin sa bintana at nakita niyang nakasarado naman iyon. Sumenya sa kanya yung nilalang na pinapaupo siya nito sa sahig sa kanyang harapan. Tumalima naman si Juanito. Tinanong siya nung nilalang kung pwede pa raw siya nitong maisama sa kanila. Napaisip si Juanito at hindi kaagad nakapagsalita. Habang nag-iisip siya ng kanyang isasagot, ay nagsalitang muli ang nilalang at sinabi sa kanya na huwag mag-alala pagkat babalik naman sila. Kanya lamang umanong ipapakilala si Juanito sa mga anak nito, pagkat gustong gusto daw nila si Juanito. Maging yung nilalang ay hindi na naitago pa ang kanyang pagkagusto sa pagkatao ni Juanito. Pero kahit ganun na ang sinabi sa kanya ng nilalang, ay nagdalawang isip pa rin siya na sumama. Kaya muling nagsalita yung engkanto at sinabing hindi sila magtatagal. Kaya pumayag si Juanito. Sinabihan siya nung nilalang na may gana sa banig at kanyang ipikit ang mga mata. Nagginawa namang lahat iyon ni Juanito. Narinig niya ang boses ng engkanto at sinabing buksan na ang kanyang mga mata, na agad naman niyang ginawa. Nagulat siya nang mag-iba na bigla ang kanyang paligid. Naisip niyang marahil ay iyon na yung lugar ng nilalang. Nakita niya sa kanyang harapan ang mga batang engkanto na halos kaidaran lamang niya yung iba. Masaya ang mga itong makita siya. Kitang-kita niya iyon sa kanilang mga ngiti. Binati siya ng mga ito at sinabing nagagalak sila na makita si Juanito. Na narinig niyang sinabi pa ng mga ito ang mga katagang maligayang pagdating. Natuwa si Juanito sa kanila, maging sa mga bagay na kanyang nakita. Maganda ang kanilang lugar. May mga halaman at bulaklak na noon pa lamang niya nakita simulang nagkaisip siya. At napakarami ring mga pagkain. Pero may isang bagay na nakatawag talaga sa kanyang pansin. At iyon ay yung puno na mayroong iilang bunga.
Kakaiba ang bunga noon na para iyong atis ang hugis pero kulay kayumito naman. At mayroong mga bato na nakabaon sa puno nito na agad niya iyong nilapitan at tinawakan. Namangha talaga siya at nagandahan sa mga batong naroon, maging sa bunga ng punong kahoy. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang tinig nung engkantong nagdala sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit niya nilapitan at hinawakan ang mga bato. Sumagot si Juanito at sinabi niya ang totoong nararamdaman. Nagandahan umano siya sa mga ito nang bigla na lamang naalis sa pagkakabaon yung isa sa mga bato at lumutang ito sa hangin. Inilahad ni Juanito ang kanyang palad na minwestra niyang sasaluhin kunyari ang bato. Nanamangha talaga siya at nasorpresa nang makitang dahan-dahang bumababa iyon papunta sa kanyang mga kamay. At di nga nagtagal ay sumayad na ito sa kanyang palad at mabilis niya iyong ikiniyom. Naglapitan ang mga batang engkanto sa kanya at kinamayan siya. Nagpakilala pa ang mga ito sa kanya at pagkatapos ay niyaya siya maglaro. Nawili si Juanito sa pakikipaglaro sa kanila. Masayang masaya siya na halos makalimutan na niya ang sa kanila. Nagulat na lamang si Juanito nang marinig niya ang tinig nung engkanto na nagdala sa kanya doon sa lugar. Sinabi nito sa kanya na kailangan na nilang bumalik sapagkat mag-uumaga na. Medyo nakaramdam si Juanito ng lungkot dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro sa mga bago niyang kaibigan. Napansin iyon nung engkanto kaya sinabi nito sa kanya na marami pa namang pagkakataon at babalik na lamang sila. Agad na nanumbalik ang sigla at aliwala sa mukha ni Juanito nang marinig niya iyon mula sa kanyang kaibigan. At lalo pang natuwa si Juanito nang maalala niyang mayroon pala siyang magandang bato na maiuwi at nasa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagpasalamat sa nilalang. Sinabi nito na kanyang ingatan ang bato pagkat hindi umano pangkaraniwan iyon, at pinapikit na muli siya ng engkanto. Naramdaman niyang niyuyugyug na siya ng kanyang ina at ginigising upang pumasok sa paaralan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napatingin pa siya sa buong silid na ipinagtaka naman ng kanyang ina at sinabing nananaginip pa yata ito, at muling ipinaalaala na magmadali na siya pagkat papasok pa. Napaisip si Juanito at nalungkot pagkat isa lang palang panaginip iyon. Pero nang maalala niya ang tungkol sa bato ay agad niyang kinapa iyon sa kanyang bulsa at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang naroon iyon. At nasabi niya sa kanyang sarili na totoong nangyari pala ang lahat. Kaya masiglang masigla siyang pumasok sa kanilang paaralan nung araw na iyon. At doon po nakuha ng lolo ko yung kanyang bertud, kaloob sa kanya nung engkanto na naging kaibigan niya. Nang nasa paaralan na ang lolo ko nung araw na iyon, ay hindi niya maiwasang hindi tingnan ang bato. Kaya lagi niya iyong inilalabas mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan.
Ngunit nagulat na lamang bigla si Juanito nang bigla iyong mawala sa kanyang kamay habang tinitingnang mabuti. Nang haplutin iyon ng kanyang kaklaseng si Buboy. Malaking bata ito para sa kanyang edad at talagang may pagkabargas. Mahilig itong mangbuli. Pagkatapos niyang kunin ang bato ay sinabi niyang kanya na raw iyon. Kaya mabilis na kumilos si Juanito. Tumayo siya at pilit na binabawi yung bato sa kanyang kamag-aral. Nakipag-agawan siya dito. Pero dahil sa mas malaki sa kanya, ay hindi niya magawang mabawi iyon. Hanggang sa dumating yung kanilang maestra at naabutan sila sa ganong tagpo. Agad na pinalapit sila nito at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aagawan at kung sino ang nag-umpisa. Agad na nagsalita si Buboy. At walang kagatol-gatol na sinabi nitong si Juanito ang nag-umpisa ng lahat. At pilit na inaangkin umano yung kanyang bato. Agad namang itinanggi ni Juanito ang paratang na iyon ng kanyang kaklase. At nangatwiran na kanyang talaga yung bato. Dahil sa kanilang mga sinabi, ay naintriga yung kanilang guro kung ano ba yung bato na kanilang binabanggit at pinag-aagawan. Kaya inutusan nito si Buboy na ilahad ang palad pagkat gusto niyang makita yung bato na kanilang sinasabi. Nang makita iyon ng kanilang maestra sa unang pagkakataon, ay namangha kagad ito at humanga sa ganda noon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng bato sa buong buhay niya. Mabilis niyang kinuha yung bato at sinabing itatago na muna niya. Yaman din lamang na hindi sila magkasundo na dalawa. Dagdag pa nito ay hindi niya iyon ibibigay sa kanino man sa kanila, maliban na lang na dali nila ang kanilang magulang. Nagkatinginan sila Juanito at Buboy sa isa't isa, pagkat pareho nilang ayaw na mapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan nang dahil sa may ginawa silang kabalbalan. Nalungkot si Juanito. Nakatungo siyang bumalik sa kanyang upuan, habang si Buboy naman ay ngingiti-ngiti pa ng nakakainsulto ng kanya itong masulyaban. Hanggang sa mag-uwian sila, ay nanatili lamang na walang imik si Juanito sa kanyang upuan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala lang ng ganong kadali yung kanyang bato na itinuturing niyang regalo mula sa kanyang kaibigang engkanto. Lalo pa siyang nalungkot nang maalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na ingatang mabuti ang bato. Nang lumabas na sila mula sa kanilang silid-aralan, ay nagmamadaling nilisan ni Juanito yung kanilang paaralan. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang mabilis na makauwi sa kanila. Masamang-masama ang kanyang loob. Nakaramdam pa siya noon ng matinding galit kay Buboy. Gusto niya itong saktan. Ngunit paano? Naitanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa ang laki talaga nito kumpara sa kanya, na kanya nga lang sinubukang buklatin ang kamay nito upang makuha ang bato nung nag-aagawan sila, ay hindi na niya nagawa. Ang saktan pa kaya, naisip ni Juanito. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad na napansin ng kanyang ina ang kanyang pananamlay. Kaya tinanong siya nito kung ano ang problema.
at kung may sakit ba siya. Magalang naman siyang sumagot sa kanyang ina at sinabing wala. Pagkalapag ng kanyang bag ay agad na dumiretso siya sa kusina at kinuha ang galon upang magigib. Nang papunta na siya sa balon ay biglang narinig niya ang isang sitsit nang matapat siya sa puno ng bayabas. Kinabahan si Juanito na baka magalit ang kanyang kaibigan kapag nalaman nitong wala na sa kanya ang bato. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. Nang may maisip na siya ay lumingon si Juanito at nakita nga niya ang engkanto. Magsasalita na sana si Juanito nang bigla siyang maunahan nito. Sinabi sa kanya ng engkanto na wag na siyang malungkot pagkat hindi naman umano nawala ang bato sa kanya. Nananlaki ang mga mata ni Juanito sa pagtataka nang kanyang marinig iyon. At nakita niyang ininguso ng kaibigan ang kanyang bulsa. Nagmamadali niyang kinapa iyon at lumuwang na bigla ang kanyang bibig sa kasiyahan nang maramdaman nga niyang naroon ang bato. Nagtatakang nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paanong nangyari iyon. Paanong nabalik sa kanya ang bato? Gayong kitang-kita niyang kinuha iyon ng kanilang maestra mula kay Buboy. Muling ipinaalaala ng engkanto kay Juanito ang sinabi niya tungkol sa bato na iyon ay hindi pangkaraniwan. At ipinaliwanag nito na dahil siya na ang nagmamay-ari ng bato, kung kaya walang sino man ang maaaring makakuha pa noon, maliban na lang kung may angkin ding kakayahan. Muling nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paano ba raw naging hindi pangkaraniwan ang bato. Ano raw ba ang mga maaaring gamit nito? Sinabi ng engkanto sa kanya na hindi naman ito maaaring panghilot dahil sa maliit. Nanatawa naman si Juanito nang maintindihan na nagbibiro ang kanyang kaibigan. Kanya na lamang umanong malalaman pagdating ng takdang panahon pagpapatuloy nito. Tumango naman si Juanito, palatandaang kanyang naunawaan ang sinabi nung engkanto sa kanya. Nagpaalam na muna siya dito at sinabing siya ay maghihigit pa. Inimas ng kaibigan ang kanyang ulo at agad na itong naglaho. Pagbalik ni Juanito ng bahay, habang kanyang isinasali ng inigib na tubig sa kanilang banga, ay siya naman pagdating ng kanyang ama. Butil-butil ang pawis nito at namumutla ang mga labi, na nang makita ng kanyang ina ay agad itong nag-alala at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso sila sa kanilang silid at nahiga ang kanyang tatay doon. Inutusan siya ng kanyang ina na magpainit ng tubig. Habang nasa harapan si Juanito ng kanilang lutuan, ay bigla niyang naramdaman na tila uminit yung kanyang hita. Kaya agad niyang kinuha yung bato. Hindi naman niya maunawaan kung bakit umiinit iyon ng ganon. Nang kumulo na ang tubig ay narinig niya ang kanyang ina na inutusan siyang isalin sa plangganita at kumuha ng bimpo. Haluan din raw niya ng malamig na tubig yung mainit. Kaya ibinalik na niyang muli yung bato sa kanyang bulsa at mabilis na tumalima si Juanito. Samantala,
mas uminit pa yung bato. Kung kaya napilitan siyang gamitin ang bimpo upang ipanghawak doon. At kanya iyong inilabas na muli mula sa kanyang bulsa. Muli niyang narinig ang kanyang ina at ipinadadala na sa kanya yung mga iniutos nito. Paglapag niya ng plangganitang may maligamgam na tubig, ay nakita niyang pawis na pawis ang kanyang ama na nagbubutil-butil iyon sa kanyang noo. Kaya kanyang pinunasan ng hawak na bimpo na kasalukuyan pang naroon ang bato. At nagtaka ang kanyang ina at napabulalas nang makita nitong umaliwalas na bigla ang mukha ng kanyang ama at tila nawala sa isang iglap kung anuman ang dinaramdam nito kani-kanina lang. Pinagmasdan rin ni Juanito ang kanyang ama at nakita nga niyang bumuti na ang kalagayan nito. Napaisip na kaagad si Juanito at nasabi sa sariling marahil ang isa sa kahalagahan ng bato ay nakakapagpagaling ito. Kaya natuwa si Juanito pagkat naisip niya marami siyang matutulungang tao. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Juanito sa kanyang silid-aralan, ay napansin niya kaagad na tila mainit ang ulo ng kanilang maestra. Ang lakas ng boses nito at inuutusan ng kanyang mga kamag-aral na hanapin yung bato. Pabulyaw pa nitong tinanong si Buboy kung kanya ba raw kinuha iyon. Pagkat nang tingnan niya sa kanyang bag pagdating sa bahay noong nagdaang gabi ay wala na raw iyon. Mabilis namang sumagot si Buboy at sinabing hindi. Sunod naman na tinanong ng kanilang guro si Juanito. Kinabahan siya pagkat nasa kanyang bulsa iyon. Mapagkakamalan siyang kinuha niya iyon sa bag ng kanyang maestra. Nag-alala din siya na baka bansagan siya at tuksuin na magnanakaw. Pero sinabi ni Juanito sa kanyang sarili na hanggat alam niya kung ano ang totoo ay hindi siya dapat na matakot. Pero bigla na naman siyang nalungkot at nag-alala pagkat naisip niyang paano niya sasabihin ang totoo. Paano sila maniniwala sa kanya? Baka sa halip na magnanakaw ay bansagan naman siya na baliw. Napatingala si Juanito at nag-isip. Pero nagulat siyang bigla nang marinig ang malakas na tinig ng kanilang guro nang tanungin siyang muli nito. Hindi nakasagot si Juanito. Naramdaman na lamang niyang biglang hinawakan ng kanyang guro ang magkabilan niyang bulsa. Napapikit na lamang si Juanito sa sobrang pag-aalala. Ngunit nagulat siya. Wala siyang naramdamang bato sa magkabila niyang bulsa. Kaya sinabi niya sa kanilang guro na hindi niya iyong kinuha. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating tagapakinig. Binabati po natin sila Leslie Ricardel, Misuki Kawabata, Jovan Abanyo, Lilian Culyado, Rika Ay Raquel Santos, Wilma Tambuyat, Fatima Ramos Abad. Maraming salamat po at hanggang
sa muli.